Alright, good morning po sa inyong lahat. Ayan. Alam nyo, I'm very excited sa message na ito kasi maaring baka ito po yung paraan para lalo po tayong lumapit sa Panginoon at lalo pong yung mga pibor ng Panginoon ay mapunta sa atin. Kasi nga po, ito po yung sikreto ng successful Christian. Alright, so ngayon, last week, anong araw yun? At kailan nagkaroon ng sa Cebu, no? Cebu, 31, no? 31. Nagkaroon po ng grabing lindol sa Cebu, no? Particularly sa Bugo. Sabi nila, Bogo. No, it's Bugo. Ganun ang pronunciation nun, no? Sa Bugo. Marami pong namatay, no? Maraming namatay. So, maaari kayo, probably, natatakot. Ano ba nangyari? 6.5? 9. Grabe. Ang nangyari sa Manila is 7.2, no? Nung nakaraan sa Baguio, no? Ang epicenter. Pagka po talaga bundok, medyo mataas doon, malaki ang vibration, ay maraming namamatay. Marami po. Nung nakaraan, nabasa ko 69 yata yung namatay na, no? Sa dami po, na landslide. Until now, yung boss ko, yung taga Cebu, rumaranas pa. So, maaling kayo nagkaroon ng takot sa iyong puso. Tama ba? Pero, whether we like it or not, it will happen. Alam nyo, kung meron pong dapat maging encourager sa mga taong ito, ay tayong mga Kristiyano. Bakit? Tingnan po natin itong verse na ito sa Bible. Alright, ito po sa Bible na ito. Alright, so, ang sabi ng Bible, there are many signs na lalabas. Nababasa nyo ba? Hindi, ano? Nababasa nyo ba? Alright, so, marami pong mga, actually, 6 or more, no? Na mga signs or 5. This is a list of 5, no? So, ito yung mga bagay na talagang nalalapit na ang pagdating ng Panginoon, no? Hindi po ganyang kabilis, karami ang earthquake, no? Na nangyayari. Tapos magugulat ka, pag earthquake, biglang sabog naman ng bulkan. Tama? And this is part of the, makikita po natin mamaya, birth pains. Alright. Ang sabi ng Bible sa Matthew 24, meron pong mga signs na darating ang Panginoon. Number 1, wars and rumors of war. Wars and rumors of wars. Gera, no? Gera. Lagi pong may nakaadyang gera. Naalala ko tuloy nung last week, nung discuss ni Pastor Boying ito, ang Amerika po, binago na. Dati sila ay Ministry of Defense. Hindi na po ngayon, binago na yung Department of Defense. Hindi na po Department of Defense. Alam niyo kung ano na? Department of War. Binago nila yung branding. Why? Kasi pagka po binago nila, medyo tataas yung budget. And we know na pagka tumataas ang budget na ito, meron silang purpose. Tama? Nasa Bible po yan. Grabe po. Matthew 24 verse 7 to 8. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. Number 1, check. Number 2, famines and earthquakes. There will be increased earthquake, famines, and plague in various places. Grabe. Alam nyo ba, nadali lang tayo nung COVID. Until now, 10 years ago, number 1 pa rin ang AIDS sa Pilipinas. Ang taas ng bilang ng HIV. Ang sabihin, ito po yung mga plague na dumaan sa atin at madadagdagan pa. So, is it really the sign of Christ's coming? Yes, definitely. Hindi po nangyari yan, no? Few century back, ngayon lang nangyari yan. At ito matindi, no? Tingnan niyo po, no? Diyan, in various spaces, meron pa yung lawlessness and moral decay. Naalala ko nung nagkaroon ng rally 2 Sundays ago, merong isang bata na nakamaskara, binubugbog yung signage ng stoplight, street lights. Sabi nung anong kinalaman sa iyo yan? Bakit sa pinaglalaban mo yan, ba't galit na galit ka? Lawlessness.
Alam may batas, pero hindi sumusunod ng batas. Corruptions everywhere. Wow. Even believers are committing it. It's a sign that Jesus is coming. Let be reminded that no one deceive you. False prophet. Ito pa isa, false prophet, di ba? Nahuli na yung false prophet sa Davao, nakulong. Daming kaso. Grabe, no? Ngayon lang po yan, naglalabasan. Bakit? Kasi may social media. Nakikita natin ang nangyayari real time. Nung kasalukuyan nagkaka-earthquake sa Davao, sa Cebu, parang akala ko bumagsak lang. Yung pala, earthquake na yun. So, imbis na takot, kapatid, ito po yung verse sa Bible. Tingnan nyo ha. 7. Nation will rise against nation and kingdom against kingdom. There will be famines and earthquakes in various places. So, it happened. It will happen. Why? Ang sagot po nasa 8. Tingnan nyo. All these are the beginning of birth pains. Naalala ko tuloy nung si Sarina at saka si Aljoy nagli-labor, maging si Rose. Pagka malapit ang dumating yung baby, no? Yung dating every hour, nagiging every 30 minutes. Every 5 minutes, every minute. Pag every minute na, yun na, lalabas na yung baby. Exactly the same. At ito pa, yung pinaka-signs na malapit nang dumating ang Panginoon, kapatid. Lahat ng bukas mo ng station, channels, everything, anong naririnig mo? The gospel. Ang sabi niyan, Matthew 24 verse 14, and this gospel of the kingdom will be preached in all the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Kailan po na almost lahat na ng parte ng buong mundo na saturate ng gospel? Ngayon po yan. Itong panahon natin. So, hindi ko kayo tinatakot, but I'm encouraging you na, kapatid, magtiis na tayo, malapit ang dumating ang Panginoon. Mga kapatid, gawin na natin yung inuutos ng Panginoon kasi alam na natin na parating na ang Panginoon. Naalala ko nung araw, kasi ako po ay lumaki sa, yung aking tatay ay laging nag-abroad, Saudi boy. Alam nyo, gumagawa lang ako ng letter, alam ni Papa yan, pagka pauwi na siya. Tapos maiksi lang yun, kamusta ka pa? Sana makauwi ka na. Hindi yun ang malaki doon. Ang malaki doon yung size ng sapatos ko, pa ako doon sa likod. Tama ba pa? Kasi manghihingi ako. Alam na ni Papa yun. Sabi niya ganyan. Tama yun. Kaya lang mahaba yung papel, yellow pad, kasi malaki ang pa ako eh. Pero yung sulat, kakarampot lang yun. Kapatid, it's the right time to ask God, Lord, malapit ka na, pwede mo ba akong maging true disciples? Yan po ang pag-uusapan natin. Napaka-importante ng word na disciple. Kasi nga po, dito tayo iikot. Tayo po tumayo, tayo po ay magbasa ng kanyang salita at basahin po natin. Ang ganda-ganda po nitong verse na ito. I want you to turn your Bible nariyan ba kapatid? Matthew chapter 28 verse 19 to 20, and we will shift doon sa ating key verse na Mark chapter 1 verse 17. Therefore, 1, 2, 3, go. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you, and surely I am with you always to the end of the age. Ayan, I believe meron akong verse dito niyan, ito po, ayaw bumalik. Yan. Alright, so, basahin lang po natin yung 17, ha? Mark chapter 1, verse 17. Go, come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Tayo po'y manalangin, tayo lumapit sa Panginoon. Lord, salamat sapagkat naramdaman namin na kayo'y malapit ng dumating.
At gusto mo, O Diyos, na ang iyong mga anak ay maghanda sa muli mong pagdating. Masunod namin yung inuutos mo na go and make disciples, na yun po ang magiging batayan ng aming evaluasyon bilang mga anak mo. Kami nga ba ay disipulo? Mabuting disipulo sa iyong harapan. Lord, sa mensaheng ito, kausapin mo ang bawat isa. Maging ang inyong lingkod. Maging maayos kaming mga disipulo mo sa huling araw ng mga panahong ito. Lord, sa mga nakikinig, pagpalain niyo ang bawat isa. Banal Espiritu, kayo ang manguna. Tungtungan niyo lang po ako ng inyong paa. Wala akong galing, ako yung maasa sa iyong kapangyarihan. Banal Espiritu, pangunahan niyo ang bawat isa. Patawarin mo kami sa aming nagawang kasalanan. Sa pangalan ni Jesus, lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen, Amen. Alright, sa malapit na dumating ang Panginoon? Amen, definitely. So ang ating pag-uusapan, the call to discipleship. Ang panawagan ng pagiging tagasunod ng Panginoon. Yan po ang pag-uusapan natin. Wow! No? Ito po yung simpleng bagay na ibinili ng Panginoon pero nakakaligtaan natin. Ang church na ito, I praise the Lord and I thank the Lord. We always go. Tama? Naalala ko tuloy, mas sinakaduluduluhan pa ng lugar ng Luzon, kaduluduluhan ng Visayas, hindi pa sa Mindanao, pero we go. Kaya lang, that is just half of the story. Hindi yun yung kabuuan ng mensahe ng Panginoon. Merong mga binanggit na mahalaga dyan sa verse na yan na dapat ginagawa patuloy natin. Kasi, pagka gumawa ka ng isang bagay at hindi mo ginawa lahat ng bagay, consider as nothing yon, tama ba? Pag may pinag-uutos ang Panginoon at hindi mo nagawa yung the rest of the utos, consider as wala. Tama ba? Hindi po natatapos sa pag-i-evangelize ang gawain ng Panginoon. Amen? Meron pong tinatawag na, pakibasa po yung pula. Sabihin mo sa katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo. Making disciples. At ano yung making disciples? Maunawaan niya yung kulay green. Pakibasa po. So, hindi mo lang sila basta share ng gospel. Kaya nga po, agree naman ako sa mass evangelism. Pero now, malapit ang dumating ang Panginoon, hindi na mass evangelism ang kailangan. Discipleship. I thank the Lord for the message ni Pastor Boying. Di ba? So sabi niya, kumbaga parang we are being encouraged to share the word of God sa ating pamilya. Why? Kasi nga po ang kasunod nun, hindi lang pag-share. Ang susunod dun ay pagdi-disciple. Sabi mo sa katayo mo, disciple. Disciple. Siguro for how many years na pilutap ang church na ito, narinig na natin yan. In fact, isa sa mga natin yan, core values, make disciples. Make Christ known is evangelism, but making disciples is the next step. Ano bang level natin? Magkakaroon tayo ng evaluation ngayon. Marapit nang dumating ang Panginoon. Dapat pag-isipan natin ito. And this is not an accident. Bakit ka nandito ngayon? God wants you to be His good disciple. Hindi pwedeng taga-upo ka lang dyan. Hindi pwedeng taga-pakinig ka lang. Ang gusto niya, magdisipulo ka. Ang purpose, para magturo ka rin sa iba. Para magturo ka. Alam nyo, tayo mga Baptist, tayo yung, sabi nila, we are the student of the Bible. We are the man of the Bible. Unfortunately, magaling tayo sa doktrina. Ang problema, mahina tayo sa discipleship. Ano yung sabihin? Kompleto tayo ng doktrina. Ang talino natin, alam natin yung ABC. Tama ba, Pastor Boying? Alam natin yan. Ang problema, pagkatapos nating matuto niyan, what's next? Kailan tayo huling nagturo niyan sa iba? Tama po ba? Kasi bakit? Ang mga Baptist, we are trained by Sunday school.
Ang problema, yung Sunday school din, ang naging kahinaan natin. Bakit? Tanungin niyo ko. 1, 2, 3, go. Parang hindi sabay-sabay. Go. 1, 2, 3, go. Ang ganda pakinggan. 1, 2, 3, go. Ang Sunday school, walang graduation. Bata pa ako, Sunday school na yan. Hanggang ngayon, Sunday school pa rin. Walang gumagraduate. Kaya ang mga Baptist, ayaw magturo. Kasi bakit? Gusto niya, hindi pa siya graduate. Tama. Anong ibig sabihin yan? Kapatid, ang Sunday school dapat ginagamit para matuto, para makapagturo ka rin, makapag-disciple ka. Amen po ba? And that's the logic yung ating pag-uusapan. Malapit nang dumating ang Panginoon, tagapakinig ka pa rin. Niwala ka man lang, of course, sinaran, okay yun. Check, one per step. Eh yung dinisciple, big question yan. Dinisipulo. Eh ikaw, pastor, ikaw dapat ang nagtitrain yan. Eh ikaw, deacon, ikaw. Hindi po. Lahat po tayo ay accountable dyan. Sabi mo nga, lahat tayo. Kasi pagka po ikaw ay Kristiyano, ikaw ay, mamaya pag-aaralan natin yan, nilikha ka para magdisipulo, mag-influence, maging mabuting tagasunod ng Panginoon. Do you agree? Are you excited on this lesson? O kami lang dalawa ni Pastor? O ni Brother Ernesto? So pag-uusapan natin is about discipleship at hindi namin kayo iiwanan na nasa isip nyo lang yan. Bibigyan namin kayo ng avenue. Mamaya sabihin ko, kung saan kayo makakapag-disciple. At doon ko makikita yung inyong interest dito sa gawain ito. Alright, so, may mga symbols yan, no? May mga symbols yan. Alright, so, ano yung mga symbols na nakita nyo? Footprints. Ano pa isa? Isda, fish, tapos hearts. Yung wave, it represents the ocean. Yung isa? Of course, sabihin natin si Christ yan. Maaaring hindi siya kamukha, pero okay na yan, no? Si Christ. So, ito yung mga words na pag-uusapan natin ngayon. And it's talk about discipleship. Napaka-importante nitong mga word na ito. So, dapat na-visualize nyo. Sabi ng learning, pagka daw may nakikita kayo, yung inyong absorption, bumibilis. Kaya may mga symbols tayo na ganyan. Alright, so tingnan po natin. Number 1. No, tuloy natin. Are you a disciple? Let's evaluate ourselves. Kayo po ba ay disipulo? Okay. Sabihin nyo, yes muna. Pero ang bawat yes nyo ay may qualification. Qualified kaya kayo? Alright, so tignan natin yung prinsipyo para medyo lumalim tayo dyan, no? What is a disciple or of Christ? Ano nga ba talaga ang disipulo ng Panginoon? Alright, natanong nyo ba sa sarili nyo yan? Ano nga ba talaga ang tagasunod ng Panginoon? Pastor, ang hirap. Hindi po, padaliin natin. Okay, sa salitang Grego, ang ibig sabihin po ng salitang disciple ay matits or matetes. Hindi ko alam kung paano nila pinopronounce, hindi ko na-check. Matetes. Ang ibig sabihin niyan, learner. You are learning or you are follower of Christ. So ikaw ay nag-aaral at ikaw ay sumusunod sa Panginoon. That's the meaning of disciples. Ganyan, practical aspect, what is this thing called disciple? Alright, matatagpuan po yan sa Mark chapter 1 verse 16. Ulitin nga po natin, basahin natin para hindi kayo inaantok. 1. Come. Okay, doon na tayo sa 17. Go. Come, follow me. Jesus said, I will make you fishers of men. Background of the verse. No, ang Panginoon, pinili niya yung kanyang mga disipulo dito, yung mga unang-una niyang mga piniling disipulo. Ito po yung senaryo yon na ang kanya pong unang napili ay ang mga fishermen. Alright, nandiyan po yung mga pangalan. Sino yun? Naglalakad siya sa Sea of Galilee. Ito yung mga pinili niya, yung mga unang disipulo. At ang kanyang hamon,
Come, follow me, Jesus said, and I will make you fishers of men. Alright, so malinaw po Yan po ang pangyayaring yan. Mga first animiso. So how to be a disciple? Alright. Paano nga ba maging disipulo? Number 1, dapat yung word na follow me. What is this follow me means? Alright, so may kinalaman ito sa Panginoong Hesus. No? Follow me means this indicates our acceptance of Jesus Christ. Pag kami nagsabi sa iyo na sumunod ka, anong gagawin mo? Dapat titignan mo kung sino yung nagkapasunod sa iyo. Tama? Si Jesus Christ. So ngayon, ang tanong, do you accept Christ's authority in your life? Tinatanggap mo ba yung authority ng Diyos sa iyo? Hindi lang siya Panginoon. Siya din ay hari ng iyong buhay. Amen? Ibig sabihin siya ang masusunod. So, follow me means you are subjecting to Christ's authority in your life. So lahat ng sinasabi niya, dapat susundin mo kasi that means authority. You establish that Jesus is the authority of your life. Mas anong sabihin ng tao, hindi mahalaga. Ang mahalaga ang sinasabi ng Panginoon. And that's follow me. Jesus leads. Siya ang nangunguna kung saan ka pinapupunta ng Panginoon. Minsan, papunta ka ng mall, pero dahil sabi ng Panginoon, prayer meeting. Pupunta ka, prayer meeting. Amen? Aray ko. Maganda pala yung prayer meeting ng Sabado, nakaka-attend ako Following Christ means that we recognize and accept who Jesus is as a leader in our life. Siya yung leader. No question asked. Pag sinabi niya magsimba ka, magsisimba ka. Tama? Pag sinabi niyang manalangin ka, mananalangin ka. That's follow me. Pagod ka na ba na ikaw lang ang laging nangunguna? No, you follow Christ. Because that is the best characteristic of His disciple. This is a mental acceptance of Jesus. Understanding that He is now the one that is charged in our lives. Salamat sa Panginoon. Mas makapangyarihan ang Panginoon sa buhay nyo ngayong araw na ito kesa sa inyo. Why? Nandito kayo sa church Amen? Nakikinig kayo ng salita Ang sarap magpunta sa mall. Ang sarap magpahinga. Lalo na yung mga puyat dyan, katulad ni Kuya Jojo. Puyat yan. Tama ba? Puyat ka ba talaga? Parang hindi, sanay na may church naman sa mall. Pagpunta mo sa mall, ang lamig. At ang maganda doon, talagang yung worship nila, parang artista mga kasama mo. Tama? Tapos ang lamig, ang sarap. Pero pinili mo tong Lakeview, mainit. Pero salamat sa Panginoon kasi nandito ang Panginoong Hesus. Amen? Yung presensya niya. Alright. And that's how you treat as a follower of Christ. You make Jesus as the leader of your life. Laging ang tanong mo, what would Jesus do? Alala ko tuloy nung Panginoon di ba sa tithes and offering? Minsan nagugulat kami, bakit parang magugulat na kami bilang nagdideposito. Ang lalaki. Bakit kaya? Pala hindi nag-tithes the whole. Sinabay na lang. Okay lang din yun. At least, tumutupad kayo sa pangako sa Panginoon. Secondly, I will make you fishers of men. When you accepted Christ in your life, on our case, na siya yung tagapagligtas, makasalanan tayo, binigay niya ang buhay niya, kailangan natin isuko yung buhay natin, you treat Him as a king. Hindi lang tagapagligtas, kung hindi He's a king. Sabi mo nga sa tayo mo, king, hari. Alam mo kapatid, pagkatapos yan, meron tinatawag na transformation. Sabi mo sa tayo mo, transformation. Pagbabago. Pagbabago. I will make you. That speaks of the process of transformation. Procedure yan. Hindi instant. Dati kang sinungaling. Naalala ko nung araw, totoo yan, no? Hindi lang siguro ng mga magulang ko. Nung ako po ay hindi pa nasa-save. Na-save po ako college days.
Grabe ako magmura. English pa. Sometimes 3 language. In Spanish, in English, at Filipino. Grabe. One time, nagdidelirio ako, nagmumura daw ako. That's the worst thing in my life. But when I received God as my Lord and Savior, kapatid, nagkaroon ng pagbabago. Tignan natin ang ating sarili. Nagkaroon ba tayo ng pagbabago? Yung dating sinungaling pa rin. Nung dating walang pag-asa, ayan. Yung dating hindi sumusunod sa magulang, konti na lang. Tama ba? Kasi dapat may transformation. Kaya nga mga kapatid, titignan natin yan, ang ating mga sarili. Ganun po ba tayo? Dapat pagka po tayo sumusunod sa Panginoon, may mga pagbabago sa ating buhay. Tsaka ipinaglalaban mo na si Kristo sa buhay mo. Maaring trabaho yan. Maaring tawag yan ng laman. Maaring tawag yan ng... you prioritize God. Transform. Sabihin nyo nga, transform. Ayan. So, yung kanina is more on mind setting. Ngayon naman is more on spiritual setting. Dati kang makasalanan, ang terminology ngayon ay pinatawad ka na ng Panginoon. Ngayon meron kang task. Stage yan. You follow me, and then transformation spiritually, yung katayuan mo sa Panginoon, hindi ka na makasalanan, binago ka na ng Panginoon. Kaya nga, there's always room for improvement sa buhay mo. Maaring ngayon ay matatakutin ka, maaring wala kang pag-asa ngayon, pero there's always a room for improvement sa buhay natin. Tama? Alright. So, pangatlo, alright, meron kang task. I'll make you fishers of men. Fishers of men. Indicates response of action. May action. Saan kang stage na dyan? Yung follow me lang, I will make you transformation or fishers of men. I thank the Lord. Yung puso po ninyo ay talagang nandoon sa stage ng fishers of men. Kasi sumasama kayo sa gawain. Ano ang puso ng church na ito? Soul winning. And now, doon tayo sa next stage, making disciples. Amen po ba? Fishers of men means gathering the people, or tinatawag natin na sharing the word of God. For what purpose? Point of action, discipleship. Okay, tuloy po natin. No? So, tatlong bagay. Discipleship is all about Christ. Hindi ka pa pwedeng umunlad, progreso, without Christ. Sabi mo nga sa katabi mo, without Christ, you cannot be a disciple. Without Christ, you cannot be a disciple. Kailangan ang bukang bibig mo si Kristo. You have to follow Him. Number 1. Number 2, you have to a changed heart. Ibang puso. Kung dati ang kaisipan mo ay gumawa ng kasalanan, magsugal, gumawa ng mali. Pero dahil kay Kristo, nakukontrol mo yung sarili mo. Praise the Lord. Kristiyano ka talaga. Amen ba? At kung sumasama ka pa sa gawain, wow, that's another thing. Pastor, madali naman sumama sa gawain eh. Ang tanong lang, what's next? Kontento ka na ba sumasama ka lang sa gawain? Hindi po dyan natatapos yan. You have to do the next step. And what's the next step? Making disciples. Pastor, hindi ako marunong yan. Well, kaya nga may Sunday school para matuto ka. Amen? Pastor Boy, kailangan mag-graduation tayo ng Sunday school. Tama? Kasi para maramdaman natin na graduate na ako.
Ako naman ang magtuturo. Si Ninyo nag-aaral ngayon, tama ba? Kasi pagkatapos siya mag-aaral, anong gagawin ni Ninyo? Mag-aaral ulit. Hindi. Kaya nag-aaral si Ninyo kasi pagkatapos yan, magtuturo na siya. So ang bawat isa, tignan mo yung katabi mo. Dinisenyo ka ng Diyos para magturo sa iba. Ayan. Sa kabila naman, dinisenyo ka ng Diyos para magturo sa iba. Amen ba? Okay, tuloy po natin yung ating slides. How to be a disciple? Magandang tanong to. How to be a disciple? Paano? Kanina, what? Bakit? Ngayon, paano? Ito yung maganda. Paano? Dapat kumpleto. Hindi ba pwedeng, kumbaga parang kinwalify mo lang. Dapat bibigyan mo ng practical na aspeto. Paano? Ito yun, number 1. Tignan natin ang ating mga sarili. Mamaya magkakaroon tayo ng check. Number 1, it's how to be a disciple is a person who is becoming spiritually matured. Kapatid, tignan natin. Are you a disciple of Christ? May word na becoming, hindi po sinabing matured. Kasi pagka sinabing matured na, patay na yon. Matured na eh. Pero yung becoming, papunta pa lang, yun ang aspeto. Ngayon, tingnan natin. Sino po dito ang disciples ng Panginoon? Taas ang kamay. Are you spiritually matured? Becoming. Gaano karami ang verse na alam mo sa Bible? John 3:16. John 3:16. Until now, John chapter ano pa rin, yung Jesus wept. So naka-base po dyan, no? Alright. Do you understand my point? So dapat, kapatid, nag-i-improve tayo. Naalala ko si Brother Ernesto, hindi ba si Brother Ernesto? Dati parang mga siya, ba't ang dami niyo alam na verse? Hindi niya alam, di ba? Hindi niya alam, talagang pinipersa kami nung araw na mag-memorize ng verse. Ilang verse ang alam mo ngayon? The more, the better. Amen? Ayun, malapit na dumating ang Panginoon. Alam niyo kapatid, dapat marami tayong alam na verse eh. Bakit? Si Satanas ang daming verse na alam. Malayo sa ating Kristiyano. Naalala niyo dun sa Matthew chapter 4? Sabi niya sa, it is written, man shall not live. Sabi doon, make this rock as bread. Sinabi yun eh. Tapos sabi ng Panginoon, it is also written, man shall live not by bread alone. Diba? Ang pansagot natin, alam nyo, ang mga Kristiyanong dumanas na maraming problema, dumadami ang burst na pangangailangan yan. Naalala ko tuloy, nung minsan magpunta ako sa bahay nyo, sa sobrang takot ng pamilya, naglagay sila ng symbol, ng verse dun sa pindutan ng ilaw. Nasa ulo nila yung verse na yun. Ano yun? Pumiyo ka agad, ikaw yun. Sa sobrang, alam nyo ganun, habang dumadami ang problema, dumadami din yung mga verse na alam natin. Kasi bakit? Nagiging disipulo ka ng Panginoon, pinanghahawakan mo yung kanyang salita. Is that an amen? Number 2. Pakibasa po. Go. Ay, by the way, yung 2 Peter chapter 3, grow in grace yan. So dapat, ang Kristiyano dapat nag-grow. Kailang minsan ang Kristiyano ayaw mag-grow. Kasi bakit? Ayaw umati ng gawain. Alam ko na yan. Alala ko na yung mga pastor kami, no? Hindi pastor, hindi pa ako pastor, deacon pa lang ako. Biglang nagturo si Pastor Joe Regazzo. Nagulat kami, tiruruan kami ng sagot. Sabi ng mga pastor, pastor, alam na namin yan. Sabi ng mga leaders, alam na namin yan.
Ang ganda nung sinabi ni Pastor Joe. Sabi niya ganyan, alam mo pala, bakit hindi ka nagtuturo niyan sa iba? Malapit na dumating ang Panginoon. Lumilindol na. I remember, itong mga lindol na ito, kapatid, itong mga dilubyong ito yung paraan ng Panginoon para mapalapit tayo sa mundo. Kasi ngayong panahon na yun, kapatid, nagkaroon sila ng takot, naramdaman nila ang buhay ay may katapusan. Ito po yung panahon na yun. Alright. Who cares for the lost? Kamusta ka, kapatid? Kung disciples ka ng Panginoon, dapat may puso ka sa mga kaluluwa. May event ang ating pong youth, yung Space Jam ba? Sorry. October Jam. Tama ba, Pastor? Praise Jam sa Bladen. Praise Jam. Kapatid, no? Nung tayo nag-October Praise, sinuportahan tayo ng Sumabka. Bakit hindi natin sila sinusuportahan? Kagabi, wala doon sa prayer request nyo. Kapag sinabi ni Pastor Boying, no? Pambira, ito ay soul winning. So, regardless kung sino nag-facilitate yan, regardless kung naningil sila, still, gawain ng Panginoon yan. Let's support them. Let's support them. Amen? Church, will you support them? Ito mabigat. Magkano yun? 120 ang entrance. Ang t-shirt ay 250. O, tulungan nyo. Alright. At ang mabigat, ito. Meron din sa November ang mga men. Ano pangalan ng concert ng mga men? Ano yun? Babangon kami at dudurugin. Matatanda na kasi. Isang dakot na. Okay, meron pong 300 na entrance. May kabigatan. May mga grocery sa senior. Ayan, may mga grocery sa senior. So, who care for the lost? Tignan mo ang puso mo. If you are disciples of Christ, alam mo yung Luke chapter 10 verse 19. Ano yun? Ay, baliktad. Luke 19:10 yan. Sorry. Seek and save which was lost. Baliktad, sorry nalala ko dyan. 19:10 yan. Seek and save the lost. Yan. Tingnan mo, check ba yan sa'yo? Hindi. Parang wala kang pakialam. Basta magsimba ka lang. Hindi ganon. Na? How to be a disciple? Dapat meron kang pagmamahal sa mga kaluluwa. Kaluluwa. Sa mga gawain, isang kaluluwa lang. Ito pa, doing life with others. So itong problema, no? Kailangan sa church, para lumago ang bawat isa, may accountable. Walang Kristiyano na lumago lang mag-isa. Dapat merong umalalay sa kanya. Merong nag-alaga sa kanya. Naghahanap ako ng mag-aalaga. Tignan mo yung katabi mo. Baka ikaw yon. Baka ikaw yon. Kagabi nagmi-meeting kami. Sabi ko, Pastor, sa ating iglesia, wala nang aalagaan. Bakit? Mas matatalino pa sila kesa sa akin. Tama. Pastor, mahirap dito sa church ang tatalino ng membro. Siyempre, matalino si Pastor Boying. Okay, ganito po. Meron tayong anak na iglesia. Sila po ay kahos pagdating sa discipleship. Umamin si Pastor Pore. Magaling lang daw siya sa soul winning. Evangelist siya eh. Trabaho ng evangelist yun eh. Pero pagdating sa pagdidisipulo, mahina ako. And then sabi nung mga leaders ko kagabi, ting. Pastor, ito na yon. Matatalino ang church member, baka pwedeng tayo ay tumulong doon sa ating daughter church. Nagsisimula sila. Idisipulo nyo yung nanay ko, sabi ni Pastor
May nag-volunteer ka agad. Si Mami siya ang nag-volunteer ba? Hindi, yan. So ano sabihin? Kapatid, meron tayong programa ng discipleship. Aralin mo lang, ituturo mo yan dun sa Kalawan. Mahalin natin ang Kalawan. Kasi bakit? Tama. Nag-iisang anak eh. Mahirap na lumaki yan na pasaway. Tama. Nag-iisang anak na nga eh. Ayusin natin. Alright. Alright. Ito, doing the life. I-extend natin yung buhay natin sa iba. Alam niyo kapatid, do you think masasave ka, makikilala mo ang Panginoon kung walang nag-invest ng buhay niya para sa'yo? Unang nag-invest sa'yo ang Panginoong Hesus. Maging gratitude ka dyan. Pambira, ang Panginoong Hesus, siya yung Diyos na eh. Bumaba pa. Tapos ang kaitsurahan mo, ganyan lang. Kontento ka na, wag po. Wag po. Mag-disciple tayo. Ako, nagkabukol na ako sa kakaturo sa inyo eh. Magturo naman kayo sa iba. Amen? Ang daming pwedeng disciple. Disciple nyo ang apo nyo. Disciple nyo yung taong malapit sa inyo. Lalo na. Asawa nyo. Hebrews 13 verse 15 to 16. Through Jesus, therefore let us continually offer to God a sacrifice of praise. The fruit of lips, the open lip profess the name. Ito yung pinakamabigat dyan sa 16. And do not forget to do good and to share with others, for with such sacrifice God is pleased. Tuwan-tuwa pala ang Panginoon kapag ibinibigay mo ang buhay mo sa iba. That's sacrifice of praise. Yung pwede kang magpahinga na kasi pagod ka, pero pupunta ka doon sa church at magtuturo ka, pupunta ka doon sa iyong mga dinidisipulo at tuturuan mo sila. That's a sacrifice of praise. And let's bring the sacrifice of praise dito sa ating iglesia. Wow. Let's continue. Number 4, love the poor and the marginalized in Jesus' name. Kapatid, qualified na qualified ang mga taga Kalawan. Kasi I believe they are poor. They are poor. Bakit? Kapatid, kaya nga sila nila doon kasi wala silang pabahay eh. Nakatira sila sa Riles. Dinala sila doon. Alam nyo, kausap namin si Pastor Pore, yung palang lugar nila na pagkadami-daming tao, isang phase lang yun. Ilang phase daw sila? Phase 6. So magabad lang tayo doon kapatid. Wow. Solve na tayo. Pinagpala ka lang ng Panginoon, nagawa mo na yan. Ano ba naman yung konting sakripisyo para sa Panginoon? Malapit lang dumating ang Panginoon. Magsakripisyo ka na. Of course, hindi naman yung sakripisyo mo nakakapagligtas. But yung sakripisyo mo ang magiging daan para lalo kang pagpalain ng Panginoon. Spiritually. Tama? Alam nyo, pagka ikaw ay nagtuturo, pinagpapala ka eh. May narinig akong kwento, nagreklamo yung pastor. Sabi niya, ang tagal ko na nagtuturo. Ang problema, yung mga tinuturuan ko, nagkaroon ako ng question and answer. Nawawala ba ang kaligtasan? Alam niyo ang sabi ng tinuturuan ng pastor? Nawawala po. Paminsan-minsan. Kapag ikaw ay mabait, hindi nawawala. Pagkasalbahe ka, nawawala. Sino ba ang may hawak ng kaligtasan? Ikaw? Mahirapan po tayo dyan. Ano yung sabihin, mga kapatid? Nagtanong yung pastor, Pastor, anong gagawin ko? Hindi ko naman sinasabing hindi ako marunong magturo. Tuturo naman ako, kaya lang hindi nila alam. Alam nyo, ang ganda ng payo ng matandang pastor. Sabi niya, kasi yung mga tinuruan mo, hindi mo inayaang sila ay magturo.
Subukan mong pagturuin yung mga taong yan. Makikita mo, maalala nila yung mga lessons mo. Kasi kapag ikaw ay nagturo, mabilis ang iyong absorption. Kasi tuturo mo eh. Kaya kami mga pastor, akala nyo mabilis kami mag-memorize. Hindi po. Kailangan namin eh. Bakit? Kasi magtuturo kami. Amen ba? Boring ba? Boring. Boring kung ayaw matuto. Ito pa. Proverbs 19 verse 17, the Bible says, whoever is kind to the poor lends to the Lord. Kapag pala ikaw ay tumutulong sa mga mahihirap, hindi ka tumutulong sa mahirap, tumutulong ka sa Panginoon. Amen. Ang ganda ng mensaheng yun, no? Sometimes, Pastor, wala nga ako paano ako tutulong sa iba? Kapatid, yung buhay mo, kapag ka ikaw ay lumabas sa ibang lugar, grabe, maiintindihan mo na pagpapala ka pa. Di ba, sino na nagreklamo sa inyo ang bahay nila maliit? Kulang. Hindi kayo makatulog. Panoorin po ninyo yung short video or episode ni Atom Arroyo. Ang title po, Bahay-Bahayan. Panoorin po ninyo. Sasabihin nyo sa sarili nyo, mapalad pala ako. Kasi itong mga taong to nangungupahan ng 2,000 a month, grabe. Kayo na po ang manood, assignment nyo yan. Pagka po kayo ay napanood nyo yun, ma-appreciate yung bahay nyo. Ma-appreciate nyo yung kwarto nyo. Ma-appreciate nyo yung magulang nyo. Na pinagkalooban kayo ng ganong yaman. Panoorin nyo po yun. I challenge you. Maganda po yun. Alright. Understand righteousness and trying to live differently in the world. Sabi ng Bible, a good disciple is the one who rejects the world, but into the world and influence the world. So mapala daw ang mga tao na nananatili sa mundo, pero hindi sila na-impluensya ng mundo, at sila ang nag-i-impluensya sa mundo. Kapatid, sa school, pagka nag-iinuman sila, hindi ka nag-inom, you influence them. Amen? Gagawa kayo ng pangungopia, you influence them. Nakaka-guilty po. Tama ba? If you're doing that, you are a true disciples of Christ. Amen po ba? Amen. Tuloy natin. Ang sabi ng Bible, sabi po ni Billy Graham, being a Christian is more than just an instantaneous conversion. Ang Panginoon po ay hindi ginawa ang kanyang mga lingkod na converts lang. From Catholic to Christian. From different religion to. Hindi po. Kinereate po tayo ng Panginoon dahan-dahan para maging image ng kanyang anak. Kung ano yung mahal ng anak niya, mahal din natin. No? Alright, tuloy po natin. It's a process. Sabi mo nga sa kapatid mo, it's a process. Ang sabi ng Romans 8:29, for those God foreknew, He also predestined to be conformed to the likeness of His Son. Ang predestination po ay hindi salvation. Word ha? Ano ba yung predestination sa Tagalog? Pinili. Ang word na pinili ay hindi para sa kaligtasan. Ang word na pinili ay ayon sa image ng anak ng Panginoon. Ibig sabihin, pinili ka para maging kamukha mo si Kristo. Laging pagka may word na predestination, hindi salvation yan. Yan ay para sa mga Kristiyanong tumanggap sa Panginoon at nagiging image sila ng Panginoon. At ang maganda yan, tingnan nyo ha, and those He predestined, He also called, tinawag niya. At yung mga tinawag niya, He justified, pinatawad niya. Pinawalang sala niya. And those He justified, He also, pakibasa po, glorified. Ibig sabihin, binabago niya. Yung dating, iyan yung ating susunod na status, physical body, and then magiging glorified body.
Pagka po tayo ay namatay o pagka dumating na ang Panginoon, glorified body. So, discipleship is a process. Sabi mo nga, it's a process. It's a process. Okay, ngayon, gusto kong i-rate niyo yung mga sarili niyo. Nasaan na kayo dito? Pagka hindi, kumbaga, let's be honest. Hindi ko na kailangan sabihin niyo sa akin. Ito yung evaluation natin, checklist, kung nasaan na tayo. Number 1, are you a follower? A follower is a person na nakilala niya na siya ay makasalanan. Nakilala niya yung ginawa ni Kristo sa kanya. Ang tawag sa kanya ay born again. Follower ang tawag doon. Automatic. Pagka tinanggap mo ang Panginoon, you are a follower of Christ. Christian. Na? Alright. Sana check yan. Kung hindi pa, kilalanin mo ang Panginoon bilang sarili mong tagapagligtas. Number 2, helper. Anong trabaho? A helper is a member of church who has joined a church and actively participating in attaining the stated purpose and goals. So, isabihin, pagka ikaw ay helper, kasama ka na sa pamilya ng Diyos at ikaw ay membro ng iglesia. Amen ba? Check pa rin. Pag-isipan nyo yan. Kung hindi ka pa member ng church, taas ka lang ng kamay, sabi mo, Pastor, gusto ko maging member ng church, gagawin natin yan. Follower, helper, tapos worker. So, isabihin yung helper, taga-upo lang yon, taga-tuwang. Pero may tinatawag na worker. Active member of a church who becomes an apprentice to the church. Mentor, deeply engaging in all aspect of church ministry services. So, pagka sinabing worker, nai-involve ka na sa gawain. Pwedeng pagka merong soul winning, kasama ka. Pwedeng kapag ikaw ay meron tayong choir, kasama ka. Check. Kaya lang hindi pa nagtatapos dyan, kapatid. Sa tingin nyo, tapos na yan? Ito pa, final. Pakibasa po. Sabi mo sa katabi mo. Tanong, meron ka na bang dinisipulo sa buhay mo? Ibig sabihin, pagka-disciple, nakagawa ka rin ng kamukha mo sa church. Hindi itsura ha. Magagalit si Pastor Boying. Ang pogi niya. Meron ka bang ganon? So, maaaring hanggang doon lang tayo sa worker, pero hindi tayo follower. Disciple maker is a church mentor. Doing the mentoring of each member and several group in the church. Halimbawa, choir. Kung may choir tayo, wala naman. Nagtuturo ka ng choir. At the same time, praise band. Wala na rin. Dapat meron discipleship ang ating praise band. Men, wala na rin. Women, ayawan na. Buti pa yung youth. Youth, meron ba? Wala rin. Patay tayo. Young professional. Church, wake up. Malapit na dumating ang Panginoon. Amen? Hindi natatapos sa soul winning. Natatapos yan sa discipleship. Amen po ba? Hanggang saan yung check mo? 1, 2, 3, 4. Dapat andun ka sa 4. Kung 1, grabe, bago kang Kristiyano lang dapat. Number 2, helper ka. Involved ka lang sa gawain. Yung worker, ikaw na mismo ang nangunguna. At yung disciple maker, dapat nag-multiply ka. Alright, continue tayo. Alright.
Alright, so why is discipleship important? Bakit po napaka-importante nito? Malapit na tayo matapos. Alright, naalala niyo yung verse na ito? Ang sabi dun sa Luke chapter 2 verse 52, and Jesus grew in wisdom and stature and in favor with God and men. Kailan huling banggit ng kabataan ng Panginoon sa Bible? When he was 2 years old, 7 years old. Naalala niyo, ang huling banggit sa kanya nung nawala siya. Tama? Nawala siya sa piling ni Mary. Tapos ang susunod na banggit sa kanya, binabautismo na siya ni John. Importante kasi yun kasi pagsunod yun. Bakit walang banggit ang Panginoon magsimula 7 years old siya hanggang dun sa kanyang pagbabautismo na si John, roughly mga 30 years old siya? Any guest? Bakit walang banggit? Busy siya. Alam niyo mga kapatid, ang sabi ng mga scholars, hindi daw mahalaga yung buhay ng Panginoon nung 12 years old siya hanggang 30 years old siya. Bakit? Nung 30 years old siya, nagsimula siyang magdisipulo. Ito yun. Pinag-aralan natin. Ano yung sabihin? Nagsimula ang buhay ng Panginoon nung mag-start siyang mag-disipulo dito sa lupa. Life begins in discipleship. Kapatid, ang buhay mo kaya walang kabuhay-buhay kasi sinasarili mo lang. Ang buhay na mahalaga ay yung nagdidisipulo ka ng ibang tao. Pastor, hindi naman kailangan marami. Pwedeng magsimula ka sa isa. Talaga naman bang sisimula ka sa isa? Life begins in discipleship. Napakalagang buhay ng Panginoon nagsimula nung siya ay 30 years old, nung mag-start siyang mag-disipulo. Simple na sagot, tama? Because there's always a life in discipleship. Pastor, nagdisipulo ko nung araw Tapos na ba yun? Magdisipulo ka ulit. Malapit ang dumating ang Panginoon. Amen ba? Meron pong eternal purpose. Kaya ka nagdidisipulo. Itong verse na ito ay ang Panginoon ay si Pablo ay kinukutya. Sabi niya ganyan, ano ba ang qualifications mo para magturo? Sabi ni Pablo, simple lang, kayo ang aking kwalifikasyon. So pagpunta natin sa langit, wala tayong madadala. Tama? Ang madadala natin yung mga taong dinisipulo natin. Kasi at the end of our lives, pagbalik ng Panginoon, makikita tayo. Sasabihin sa atin ng Panginoon, Brad, kapatid, salamat, tinuruan mo ko. Dahil sa pagtuturo mo, nandito rin ako. Amen ba? That's the basic. That's the basic question. May eternal purpose. Hindi na tatapos sa lupa. Kaya yung mga tinuruan nyo nung araw, kung nasa abroad kayo, kung nasaan man kayo, ang bilangan niyan ay sa langit. Amen? Ito pa, spiritual fruitfulness. Kapag kayo ay nagdi-disciple, kapatid, kayo ay namumunga. At kapag kayo namumunga, sabi ng John 15 verse 8, napaparangalan ang inyong Panginoon. Amen? Kapag pala kayo ay nagtuturo at nagpupumilit kayong maging disipulo, napaparangalan sa inyo ang Diyos. Wow. That's something. That's something. Finally, it shows our intimacy with Christ. Kasi bakit? Sinusunod mo yung utos ng Panginoon Make disciple, teaching them to obey all things I have commanded. So, sabihin, talagang malalim ang paniniwala mo sa Panginoon na ikaw ay
Sinusunod mo yung utos niya eh. By the word. Kaya kung hindi ka nagdidisipulo, kapatid, Sunday school nga, hindi ka umaatin eh. Paano ka magtuturo? Tapos pagka may problema, ano nangyayari, Pastor? Hindi ko kaya ang problema. Kapatid, subukan mo magturo. Alam nyo, na-experience ko to. Nung araw, parang hirap na hirap ako sa sarili ko. Kasi, unang-una, nag-quit ako sa job ko. May entertainment, may pera, may libre pang sasakyan. Nung mag-full-time ako sa ministry during that time, nag-aaral ako, walang pera, walang entertainment. Parang naging miserable ang buhay ko. Pero nung nagdadalaw ako sa inyo, nung ako'y nandito, na-realize ko na okay para ang buhay ko. Kasi itong mga taong to, mga salat din. Naalala ko nung nakatira pa ka sa Yero Compound. Blessing pa rin sa akin. Bakit? Maayos yung bahay ko eh. Ayaw ako nagpasalamat sa Panginoon. Pero dahil naging tapat kayo sa Panginoon, wala nang nakatira sa Yero Compound. Tama? Maayos na yung buhay nyo. Kaya nga, kapatid, learn to maging intentional kayo. Teach people. Wag na yung hindi naman sinabi ni Pastor eh. Wala naman si Pastor eh. Gumawa na kayo. Hindi na ako. Tignan nyo na ang Panginoon sa buhay nyo. Amen? Malapit na dumating ang Panginoon. Sabi ng Bible, pagka lumabas ng mga bagay na ito, nasa tarangkahan na ako ng pinto ng langit. Ano sabihin? Malayo pa yan. Nasa langit ang Panginoon eh. Hindi. Malapit na. Alright. The call to discipleship. In conclusion, wow. No, yung Mark chapter 1 verse 16 to 17, it gives us a glimpse into the heart of a Jesus ministry. Ito yung puso ng Panginoon. The call to discipleship. As we reflect on these verses, let us ask ourselves, talungin natin yung sarili natin. Are we willing to leave your nets katulad ng ginawa ng mga ibang apostol? Umalis sila sa comfort zone. They want to follow Jesus. Can you do that? Can you do that? And be a disciple of Christ? Amen po ba? Let me close with this story. Merong isang magsasaka na nagtanim. No? Nagtanim siya. At sa kanyang pagtatanim, kapatid, idalagaan niyang maigi. Talagang diniligan niya. At nagulat na lang siya yung sa pag-aalaga niya, tumubo. At naging mayabong yung kanyang tanim. At nagulat na lang siya, mga kapatid, doon sa kanyang tinanim, nakinabang yung kanyang pamilya, nakinabang ang community, at higit sa lahat, may mga ibon pang kumakain doon sa kanyang tanim. Alam mo, minsan, akala natin, isang tao lang yung ating tinitrain. Pero pagka po yan ay lumago sa Panginoon, buong pamilya ang nadala natin sa Panginoon. Huwag niyong isipin na bata lang yan. Huwag niyong isipin na mahirap lang yan. Huwag niyong isipin na ganyan lang yan. Mahal ng Panginoon yan. Is that an amen? Tayo po tumayo. Are you willing to invest in people's lives? Invest tayo, kapatid. Yan ang pinakamagandang investment sa buhay ng tao. Tayo ay manalangin. Panginoon, narito ang inyong mensahe sa umagang ito. Ito po yung mensahe ng pagdidisipulo. Patawad, O Diyos, na kontento kami. Naging satisfied kami. Naging seated, satisfied, and saved. Lord, hindi po dapat. Ngayon, malapit ang dumating kayo. At sana kakitaan mo kami ng iba yung paglilingkod. Lord, dalangin namin na yung planuhin po namin sa Kalawan, na pupunta kami doon once a month, kasama ang mga women, kasama ang mga men, kasama ang mga young pro, kasama ang mga membro ng church. Siguro loobin niyo, Panginoon, na every week merong isang grupo ng church at sa buong isang buwan, naroon kami.
Lord, dinadalangin namin yung aming sasakyan na gagamitin mo para maayos. At yung magmamaneho, Tito Rolly, at kung sino mang mag-handle nun, tulungan kaming maabot namin yung mga kasama namin dun sa Kalawan. Lord, sa'yo po namin pinagkakatiwala ito. Lahat ng ito hinihiling namin sa pangalan ni Jesus. Lahat ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen. Sabi mo sa katabi mo, God bless you. Pinagpala ka. Thank you, thank you.